nung nag-pandemic, itong ating inflatable pool, dapat ay isinet up ko para paliguan. Kaya na inabot nga ng pandemic, di hindi pwedeng pagpaliguan ng tao. Naisipan ko, total hindi pwedeng puntahan ng tao, di lagyan ko ng isda. At ang inilagay ko isda ay yung red tilapia. Then, itong nakaraang taon, nagdagdag ako ng isda. Ayon na rin sa mga guests na nandito. Sabi, sir, dapat meron din tayong ibang mahuhuli. Hindi lang basta tilapia, hindi lang tilapia. So, nagdagdag ako dito. So, yun yung kung ano yung mga feedback, suggestion ng ating mga guests na nagiging guest dito, yun ang ginagawa ko. Halos parehas sa lasa at saka sa itsura, kulay lang ang sila nagkaiba. Plus yung laman ng red tilapia malambot. The usual na pag-aalaga ng isda sa tilapia, edi yung yung fingerlings, bibigyan mo siya ng mga fingerlings feeds. Meron niyang mga feeds na dapat sa edad nila hanggang sa ito yung maging growth at finisher. So, may mga feeds siya na pinapakain. Depende yan sa pagkain. Pero dito kasi, siyempre, pang ano lang naman siya. Hindi naman siya talaga haharvestin ng ganong kabilis. Kasi pang hikayat ko yan dito para dumami yung mga guests namin dito. Yan ang isa sa attraction dito sa farm. Yun, kung talagang gagawin mo ang pag-aalaga ng red tilapia, same ito sa pag-aalaga ng tilapia nilotica. Kung saan ay 4 months, 3 to 4 months, pwede na siya. Table size na siya. Mga 4 to 5 pieces per kilo. Ang native na hito ay matigas, maganit, saka matagal siyang lumaki. Lumalaki lang siya halos mga 6 inches. Hindi pa yan halos lumaki ng mga 1 kilo isa. Maliliit talaga siya, kaya nga native. Sabi nga, kapag native, talagang buraot. Maliliit, di ba? So, matigas siya, makunat yung laman nun. At ganun din, doon sa hitong Bangkok, Thailand, matigas din yon. Itong African hito, ay ito talaga yung kinukulture. Na 3 months to 4 months, table size na rin siya. Hindi kapares ng Bangkok at saka yung native, hindi siya talaga kinukulture o ginuguro dito sa Pilipinas. Source uli ng tubig, kailangan maganda rin ang source ng tubig mo, sigurado na hindi nawawalan. Tapos yung sa pond preparation mo, yung lupa, uri ng lupa, dapat medyo lakitin o suklog. Hindi po pwede rin yung sandy. Hindi siya titigilan ng tubig kung ito ay sa lupa. Pero ang hito kasi ngayon ay pwedeng alagaan sa tangke lang o kaya sa banlat o sa concrete tank. Pwede siya ngayon. Hindi ganun ka-delikado o ka-sensitibo ang hito sa oxygen na requirement. Ang buhay ng isda ay nasa tubig. Kapag maganda ang tubig mo, ay maganda ang ng magiging resulta. Quality ng tubig ang pinaka number 1 requirement natin. Kapag fresh ang tubig mo, hindi polluted, masarap ang tilapia, manamis-namis. So number 1 talaga, tubig. Quality ng tubig.